It's already 5 a.m. Late ako natulog at umaga naman akong nagising. Di ko maintindihan ang sarili ko. Mula pagka-uwi namin galing sa fiesta. Di pa rin kasi ako makapaniwala na kami na. For real. Boyfriend ko na si Gio. Masaya ako pero may kaunting lungkot. Hindi kasi mawala sa isip ko ang papa niya. Paano talaga pag nalaman ng papa niya? Na-stress na talaga ako. Minsan natutulala na lang ako sa mga iniisip ko. O ate, gising ka na pala. Pansin ko kagabi ka pabalisa. Okay ka lang ba ate? Pati kapatid ko nakakahalata din. Mabuti nang hindi nila alam na may relasyon na kami ng amo ko. Ayaw ko munang sabihin sa kanila. Wala pa akong lakas ng loob sabihin. Siguro paghanda na ako. Maintindihan naman siguro nila. Oo naman. Di lang siguro ako dalawin ng antok kagabi. Ngiti ko sa kanya, para hindi makahalata. Siya nga pala ate, kamusta naman ang amo mo? Masungit ba? Bakit mo naman natanong? Relax Ana, wala lang. Imagine ang sikat na lalaki sa industriya amo mo. Anong feeling ate? Madali bang pakibagayan? Dami naman ng tanong. Okay lang naman. Palagi naman yun wala sa mansyon, kaya madalang ko lang makita. Ikaw tanong ka ng tanong. Sige na, babango na ako para makapaghanda ng almusal natin. Mabuti naman at hindi pa nag-usisa si Aliyah. Ang kulit pa naman nitong bata pagdating sa mga tanong, walang preno ang bibig. Matapos ang paghahanda ay ako naman ang nag-ayos. Ngayon ko lang napansin na medyo nag-iiba ang hugis ng tiyan ko. Mas lumala tuloy ang kutob ko. What if kung buntis nga ako? Ilang beses nang may nangyari sa amin. Gusto ko mang-aminin sa sarili ko kung buntis nga ako, nauunahan naman ako ng takot, na baka hindi matanggap ni Gio. Lalo pa kasi simula pa lang namin. Magpatingin na kaya ako sa doktor. Matapos akong maligo ay nag-text kaagad ako kay Lisa, na hindi muna ako papasok. May aasikasuhin lang ako sa bahay. Ayaw ko naman magdahilan na hindi maganda ang pakiramdam ko, dahil baka puntahan na naman ako ni Gio. Sige Ana, ako na ang bahala kay sir. Bakit di na lang ikaw ang mag-text, o tumawag sa baby loves mo? Ano kasi? Basta ikaw na lang. Tiyak mag-uusi sa yun, baka hindi ako payagan. Oo na. Sige na, ako nang bahala. Sige Ana. Thank you Lisa. Hindi ako nagsabi sa mga kapatid ko, na hindi muna ako papasok. Pinona ko muna silang umalis, bago ako ang sumunod. Dediretso na lang ako sa pinakamalapit na klinik, para magpatingin. Para wala ang mga isipin ko, kung may sakit ba ako, kung buntis ba ako. Bahala na kung ano ang resulta mamaya. Congrats Miss Remedios. You are 3 weeks pregnant. I'll give you vitamins to take every day, para healthy si baby and mommy. Are you first-time mom? Yes po doc. What the? Sobra akong saya dahil dala ko ang anak ni Gio, pero may kunting lungkot dahil paano kung di niya tanggapin ang nasa sinapupunan ko. Is he going to reject my baby? Madaming tanong ang gusto kong masagot ngayon, pero paano? I see dahil sa expression ng mukha mo. Don't worry miss, I'm sure habang lumalaki ang baby bump mo, mawawala ang takot mo sa pagbubuntis. Ganon kasi ang iba pag nalalaman nila kapag buntis, baka raw kasi masakit, may mangyaring masama sa baby, sa kanila. Basta as long distress magiging okay si baby and si mommy. Ilang minuto pa ako naghintay, dahil madami ang mga niresitang vitamins, paalala at payo pagdating sa pagbubuntis. Nakinig ako ng maigi sa mga bilin ni Doc. Wala naman rin ako magagawa na kundi tanggapin na din. Akin naman ito, dugo't laman ko ito. Kung sakaling dumating ang panahon na malaman ni Gio, at hindi niya tanggap, hindi ko ipagsisiksikan o ipipilit sa kanya. Gagawin ko ang lahat na maging sapat ako sa anak ko. Nasa biyahe na ako, heto ako di ko maiwasan ang mapangiti, habang hawak-hawak ko ang ultrasound ng baby ko. Kanina lang ay di ko maintindihan ang nararamdaman ko nang makita ito. Kay liit-liit pa niya. Kahit hindi pa siya kumpleto, natutunan ko kaagad siyang mahalin. Pagkadating ko sa bahay, ay minadali ko asikasuhin ang mga resulta ng pagpapa-check up ko. Mabuti nang nakatago ito, para hindi makita ng mga kapatid ko. Pag nalaman nila na buntis ako, tiyak mag-uusi sa yun kung sino ang ama ng dinadala ko. Pati gamot, mga vitamins ay itinago ko na rin. Palihim rin ako iinom ng mga ito, makakahalata din sila kung ano ang iniinom ko,
gayon paman wala naman akong sakit at napakarami ng iniinom ko. Ilang oras pa ang nakalipas na board na ako dito sa bahay. Kaya napag-isipan ko na lang na mamasyal na lang muna ako sa mall. Matagal-tagal na din na hindi ako nakakapasyaw sa mall. Nakakapasyaw lang kami dati pag may sapat na pera, kakain lang ng mura sa mall, mamasyal tapos uuwi na. Tamang-tama lang, maghahanap na lang muna ako ng mga kailangan ni baby. Yung iba ililista ko lang muna kung magkano, para sa darating ko na sweldo ay makalan na ako. Mabuti na ang hinay-hinay habang may pera. Di ko kasi alam kung ano mangyayari sa akin pag malaman nila na nagdadalang tao ako. Habang namimili ako ng mga damit ni baby, napapaisip ako kung babae ba o lalaki. Ang mamahal naman ng mga damit pang baby dito sa mall. Buti na lang may sale sila, kaya yun lang muna ang binili ko, baby bib, lampin, mittens at socks. Sa susunod na lang yung mga damit pag nalaman ko na ang gender. Matagal-tagal pa naman at makakaipon pa ako. Okay na siguro ito. Medyo marami-rami na ang nabili ko. Hindi naman halata na excited ako no. Ganon din ang ginawa ko, itinago ko ng maigi ang mga gamit ni baby, para di makita ng mga kapatid ko. Wala pa akong rason pag makita nila ito. Pagkatapos ay naghanda na ako ng hapunan namin. Magdadahilan na lang ako sa kanila, kung bakit ang aga kong nakauwi. Maaga akong pumasok sa trabaho, dahil sa maaga din akong nagising na naman. Buti na lang ay hindi pa gaanong kadami ang tao. Kaya hindi ako mahihirapan sumakay. Bukas ganoon din ang gagawin ko, lalo na ngayon na nagdadalang tao ako, mahirap na makipagsiksikan, baka ano pa ang mangyari sa amin ni baby. Pagkadating ko sa mansyon nandito pa si Gio, baka natutulog pa ito. Nagtimpla muna ako ng gatas, at tumungo na ako sa itaas, para makapagdilig ng mga halaman. Habang nagdidilig ay nagulat ako nang biglang may pumulupot sa aking baywang. Hinalik-halikan pa niya ang aking balikat, kaya tumuwid ako ng pagkakatayo. I know it was him, because his manly scent. Kay sarap amoy-amuyin. Good morning. Ang aga mo naman, bulong niya sa akin. Good morning din. Nanggugulat ka naman. Ngiti ko sa kanya. Mas mabuti na ang maaga para mas madali kong matatapos ang mga trabaho ko. Ikaw ba't gising ka na? Hindi ako nakatulog ng maayos. Iniisip kita. Ano bang ginawa mo kahapon? Hinihintay pa naman kita. Ano? Naglaba, naglinis ng bahay. Kasi iniipis na kasi ang bahay namin. Kaya yon naglinis ako buong maghapon. Pasensya na ha. It's okay. Hindi lang ako sanay hindi makita ang mahal ko. Kay sarap pakinggan pag sinasabihan niya akong mahal ko. Ito naman. Kahapon lang naman po ako wala. Ay sus. Parang nangangamoy tampo. Napangiti ako sa kanyang mukha, na parang bata na nagtatampo na gustong aliwin, dahil nga sa hindi napagbigyan lalo na ang pagmuso niya ng labi. Labas tayo mamaya. Pag matapos ang mga gagawin ko. He do it again. Ang sarap kagati ng nguso niya. Pwede mo naman yan tapusin bukas. Hindi pwede. Bakit naman? Remember ako ang amo mo at boyfriend. Gio naman. Di ba napag-usapan na natin yan? Huwag naman ganyan Gio. Amo nga kita at boyfriend, pero di naman maganda na porke boyfriend kita, ay ikaw na ang masusunod. Gusto ko kahit boyfriend na kita, hindi magbabago kung ano ako dito. Please. Fine. Basta uuwi ako ng maaga at lalabas tayo. Please. Oo na. Ang kulit naman nito. Sige na at kumilos ka na, baka malate ka pa sa trabaho niyan. Okay. See you later baby. Sabay halik niya sa aking labi. Ngumiti lang din ako. Pagkatapos kong magdilig sa itaas, dating gawi pumupunta na ako sa ibaba para magdilig ng mga halaman. Pagkatapos magdilig ay maglilinis na ako sa kwarto ni Gio. Nagkwentuhan muna kami ng kaunti nila Nay Norma at Lisa. Napansin lang namin ng may tumikim. Nandyan ka na pala iho. Kumain ka na. Come join me babe. Paano ba ito? Ito na ba sinasabi ko, ayaw ko kasing hinahalo ang relasyon namin sa kung ano ang tungkulin ko dito sa mansyon. Tapos na ako Gio, ikaw na lang ang kumain dyan. At saka pupunta na ako sa itaas para makapagsimula maglinis. Pinandilatan ko siya ng tingin. Buti naman ay nakuha niya ang gusto kong iparating. Okay, you may leave. Basta mamaya ha. Oo, sige sa taas na ako.
I love you. Naku Gio kay aga-aga, at nandito pa talaga sila Lisa. Di ako sanay sa ganito. I love you. Sige na bye na. Kiss ko. Ang landi talaga. Gio naman. Sabi ko na parang bulong na lang na lumabas sa bibig ko. Biro lang. Sige na. He chuckled. Ilang oras ng aking paglilinis ay umalis na rin siya. Buti naman ay hindi na ito pumunta dito sa itaas, dahil kukulitin na naman ako. Humanda ka mamaya sakin. Ang landi. Dapat may limit talaga kami. Pag nandito sila Lisa at Nay Norma, di ako sanay sa mga ganyan. Ana, po Nay Norma, nandito si Lucas. Gusto ka daw niyang kausapin. Bakit daw po? Ewan ko wala naman sinabi. O siya puntahan mo agad nandoon sa sala. Dumiretso ako sa ibaba pagkasabi ni Nay Norma. Ano na naman kaya ang sadya niya dito? Hey, how are you beautiful? Lucas ano ang atin? Wala naman. Kinakamusta ka lang? Sigurado ka? Pwede ka naman mag-text sakin. Pumunta ka pa talaga dito. Wala ka bang pasok? Meron naman. Ang totoo niyan magpapasama sana ako sa mall. Di ko kasi alam kung ano ang mas magandang regalo for my mom. Since kaibigan kita gusto ko ikaw ang pumili. Lucas may trabaho pa kasi ako. At saka, okay lang Ana. Wala naman na akong ginagawa. Ako na lang muna ang gagawa. Samahan muna si Lucas. Pagboboluntaryo ni Nay Norma. Huwag na po Nay. Sige na at samahan mo na lang si Lucas. Hindi naman yan iba samin. Yun. Salamat ho Nay Norma, iuuwi ko agad si Ana. Wala yun. Pakikamusta na lang ako sa mami mo Lucas. Sige ho makakarating po. Palibot-libot na kami ni Lucas sa mall. Wala pa din akong matipuhan na babagay na regalo sa mami niya. Sabi kasi ni Lucas kahit ano daw. Last section na ito, dapat may mapili na talaga ako. Naisip ko ano bang maganda na palagi niya magagamit, naisip ko ay bag, kaya dumiretso ako sa bags area. Pumili ako ng maigi na babagay sa kahit anong suot. Sabi ni Lucas don't mind the price, pero pinili ko pa rin ang mura, pero maganda naman. Oh ito, maganda yan. Alam ko magugustuhan yan ng mama mo. Thank you Ana sa pagsama. Tara kain muna tayo. I'm sure gutom ka na. Matapos mabayaran ni Lucas ang bag, tumungo naman kami sa mamahaling kainan. Tumungo na lang ako sa kanya dahil gutom na din ako, mali. Kami ni baby. Thank you talaga Ana. Sa next week kasi ang birthday ni mom, wala naman akong ideya kung ano ang magandang regalo. Is it okay ba sa'yo kung ikaw ang date ko sa birthday party ni mom? Ha? Ako? Bakit naman ako marami naman diyang babae, na mas babagay sa'yo? Isa pa di ako sanay sa mga ganyang okasyon. Kaya nga gusto ko ikaw ang date ko, kasi ipapakilala kita bilang girlfriend. Lucas. Di ko na naiwasan tumaas ang boses ko sa sinabi niya. Joke lang. Chill. Girl na friend ba? Ang cute mo talaga. Pisil niya sa ilong ko. Anyway pumasok ka ba kahapon? Hindi, kasi may ginawa ako sa bahay maghapon akong naglinis. Are you sure? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Para kasing may nakita ako kahapon. I'm not sure kung ikaw ba yon. Nasa store ka ng mga stuff ng baby. Nag-init ang buong katawan ko. Hindi ako dapat mahalata ni Lucas na ako yon. Ano ka ba? Ano naman ang gagawin ko doon? Maghapon lang kaya ako nasa bahay. Baka kahawig ko lang. Talaga ba? Teka may ipapakita ako sa'yo. Sa ginagawa ni Lucas sakin, mas dumoble ang kaba sa dibdib ko. Katapusan ko na ba? Please God help me. Ano na naman yan? Ewan ko sa'yo. Sandali lang. Tingnan mo muna kasi. Hold it. Utos niya sakin na hawakan, at tingnan ang kanyang cellphone. Wala akong ideya kung ano ang ipapakita niya sakin. Ang alam ko lang may di mabuting mangyayari ngayon. Bagsak balikat kong tinitigan ang hawak kong cellphone. Ako talaga ang nakita niya. Dahil kinunan niya talaga ako ng litrato, habang pumipili ng gamit ni baby. Tell me, sino kaya ito? Tiningnan ko si Lucas na may pagtataka sa mukha. Wala na akong magagawa, pakikiusapan ko na lang si Lucas. I'm sure naman maintindihan niya ako. Lucas, magpapaliwanag ako, pwede bang sa atin lang muna ito? Huwag lang muna makakarating kay Gio. Bakit naman? Anak rin niya ni Gio kaya dapat lang malaman din niya. Hindi na ikaw lang ang nagpro-problema.
Sasabihin ko naman sa kanya Lucas. Hindi lang muna ngayon. Hindi pa talaga ako handa sa anong mangyayari sa amin. Kasi simula pa lang namin. Yun na nga Ana. Kayo na. Oo alam kong kayo na dahil binalita ni Gio sakin pagka-uwi nyo galing sa fiesta. Alam mo bang masaya siya na naging kayo na? Kaya habang maaga pa ipaalam muna sa kanya. Hindi mo kasi ako naintindihan Lucas. Tell me. Ipaintindi mo sakin. Now tell me. Ramdam ko na ang tensyon sa aming dalawa, lalo pa kay Lucas na namumula na ang mukha. Alam kong nasasaktan din siya dahil parang kapatid na niya si Gio. Nauunahan ako ng takot, pangamba na baka hindi niya matanggap na magkakaanak na kami. Lucas alam mo naman ang estado ng buhay ko. Isang katulong lang ako at siya. Sige nga mahirap din sa akin ito. Paano kung malaman ng papa niya? Matatanggap niya ba kami? Paano kung hindi? Siya na lang ang inaasahan ng papa niya, ayaw kong makadagdag pa ng problema sa kanya. Paano kung matanggap kayo ni Tito? Isa pa hindi ganyan ang papa niya, maintindihan niya si Gio. Apo niya rin yan. Please Lucas, ipagpaubaya muna sakin ito, kahit ngayon lang. Just give me time. 1 month to tell him. Naluluha na ako habang nagmamakaawa sa kanya. Sana naman pagbigyan mo ako. Tuluyan nang nagbagsakan ang mga luha ko. Natarante naman siya, kaya tumayo siya at niyakap niya ako. Hindi na ako nabigla. Lucas is just like my brother. Mabait siya umpisa pa lang, alam kong magkakasundo kami. Hush now. Oo na, huwag ka nang umiyak. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Baka isipin nila inaaway kita. He sighed and chuckled. Basta huwag muna yan itago ng matagal Ana. Tell him. Habang tumatagal lalaki ang tiyan mo, kaya hindi mo maitatago yan kay Gio. Buti na lang at naintindihan ako ni Lucas. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya ako pangungunahan, kahit pa mas matagal na niyang kaibigan si Gio. Thank you Lucas. Promise ko, isang hibla ng luha ang pinyunas niya sa mukha ko. Kaya napangiti na lang ako. Kain muna tayo bago ka ihatid sa mansyon. I'm sure nagutom ka sa kakapili ng regalo. Ngayon pa at 2 na kayong kakain. Thank you Lucas. Hinimas ko na lang ang tiyan ko, para mawala ang kaba sa dibdib ko. Isa pang thank you dyan ay sasabihin ko na kay Gio. Alam ko naman na nagbibiro lang siya. Habang nag-aantay kami ng in-order ni Lucas na pagkain, hindi ko mapigilan ikwento ang nangyari sa amin sa fiesta, paano naging kami. Lalo na kahapon, paano ko nakaya ang lahat nang malaman ko na buntis ako. Ipinakita ko rin sa kanya ang litrato ng ultrasound ng baby ko. Sa sobrang saya, nawala ang pangamba at takot ko. Alam ko naman magiging okay din ang lahat. Tiwala lang. Mag-aalas 5 na wala pa din si Gio. Nag-text na ako sa kanya na matatapos kaagad ang trabaho ko, kaya pwede na kaming lumabas mamaya. Nakatanggap ako ng mensahe niya pero okay lang ang sagot niya. Hanggang sa mag-alas 6 na, ay wala pa siya kaya napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Baka busy yon at maraming tinatapos. Hindi ko na rin siya kinulit pa. Uwi na lang tayo baby ha. Mukhang busy ang papa mo. Bukas na lang baka hindi na yun busy. Para makapagpahinga na rin tayo. I love you baby. Pumasok ako ng maaga ngayon, para maabutan ko si Gio. Dismayado akong pumasok ng mansyon, nang hindi ko nakita ang sasakyan niya. Ang aga naman niya. Kagabi naghihintay ako sa tawag niya, o text man lang. Kaso wala eh. Good morning po Nay Norma. Matamlay kong bati. Good morning din iha. Ang aga mo naman yata. Ay opo Nay. Umaga kasi akong nagising, kaya pumasok na lang po ako ng maaga. Pagdadahilan ko, na ang totoo naman ay si Gio ang dahilan ko, para maabutan ko siya. Siya nga pala Nay Norma, si Gio po ano pong oras umalis. Maagang pumasok iha, mga alas 6 siguro. Hindi na nga yun kumain ng almusal. Tinanong ko nga ba't ang aga mo, sabi niya lang madami pa siyang tretrebawin. Hindi man lang siya nag-text sa akin. Pati kagabi wala na akong natanggap na text sa kanya. Parang nakakapanibago lang. Pero iniisip ko na lang na baka busy talaga siya. Kaya masanay na dapat ako, kapag minsan hindi kami magkita o magkakausap. Ganun po ba? Madami siguro siyang ginagawa. Hay nakakainis siya. Kumain ka na ba? Tanong ni Nay Norma, na nagpakulo ng tiyan ko. Oo nga pala hindi pa pala ako nakapag-almusal.
Gutom na siguro si baby. Pasensya ka na baby ha, pati ikaw nadadamay. Gusto lang naman maabutan ni mama si papa mo. Hindi pa nga Nay Norma. Hala na, umupo ka na dyan, maghahanda lang ako ng almusal natin. Tumango na lang ako sa kanya, at ngumiti ng kaunti. Mamaya na lang siguro hihintayin ko siya, bago ako umuwi sa amin, i-text ko na lang siya ngayon. Habang nagtitipa ako ng text, nagulat ako sa pagsulpot ni Lisa, at tumingin agad sa cellphone ko. Oy, Miss Mu, alam mo late na si Sir umuwi kagabi, tapos ngayon naman ang aga umalis. Okay lang ba kayo? Para kasing walang buhay si Sir kagabi. Tinatanong ko kasi sa kanya kung kakain siya. Pero hindi siya sumagot. Naghihintay nga kung magtatanong siya sa'yo, kaso wala eh. Dumiretso lang sa kwarto niya. Yun nga rin ang pinagtataka ko kahapon pa. Nahihiya naman akong tawagan siya, baka kasi nasa meeting. Pero okay naman kami, busy lang siguro siya. Alam mo na. Masigla kong sagot para hindi mahalata ni Lisa, na nag-aalala ako kay Gio. Buti na lang ay hindi na nasundan pa ng tanong ni Lisa. Paano naman ako nito makaka-focus sa trabaho, kung siya ang iniisip ko? Usual alas 6 na ng gabi ay wala pa din siya. Uuwi na naman akong malungkot. Lalo na si baby. Pasensya ka na baby ha, kung uuwi na naman tayo na hindi nakikita si Papa. Bukas na lang ulit, at sana naman maaabutan natin siya. Hay, dapat hindi ako nagpapa-apekto, baka anong mangyari kay baby. Hindi na ako pumasok ng maaga, dahil medyo masama ang aking pakiramdam. Sabi kasi ng OB ko na makakaranas daw ako paminsan-minsan ng morning sickness, pero normal lang daw yan sa pagbubuntis. Papasok pa lang ako ng mansyon, siya naman ang pagdating ni Lucas. Ano na naman kaya ang ginagawa niya dito? Ngumiti muna ako sa kanya bago magtanong. Karor ating mo lang, tanong niya sa akin. Oo, ikaw ba anong ginagawa mo dito? May pag-uusapan lang kami ni Gio. Mamayang hapon kasi ang flight niya papuntang States. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Wala naman siyang may nabanggit sa akin. Malamang text nga din niya kayang magawa diba? Maktol ko sa sarili ko. Mukhang di mo yata alam. Anyway tere na sa loob. Hahawakan na sana ni Lucas ang kamay ko. Nang biglang may nagsalita sa likuran namin. His face. Parang ilang buwan ko siyang hindi nakita. Pero ba't parang may mali? Sa nakikita ko ngayon, para siya yung dating Gio na nakilala ko sa umpisa. His jaw is clenching while looking at me. May mali ba akong nagawa? Kung tutuusin kasi dapat nga ako ang magalit sa kanya, feeling ko iniiwasan, tinatagwan niya ako. Paano pa kaya kung malaman niyang magkakaanak na kami, baka tuluyan na siyang hindi magparamdam. Hey bro, kay aga-aga yang mukha mo di maipinta. Pagbibiro ni Lucas kay Gio na mas kinakunot ng noo niya. What brings you here? And you may go magtrabaho ka na. Huwo, parang di magsyota ang sakit. By the way mamaya di ba ang flight mo? Yes. Why? Ilang days ka pala doon? 3 days. Kaya ikaw muna ang bahala sa kumpanya. So matagal-tagal pala. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ayaw mo naman magpasama? Okay lang ba sa'yo yan? Tanong sakin ni Lucas, na ngayon ay nakatitig sakin si Gio. Oo naman. Bakit mo naman natanong? I'm with Althea, kaya no need ko na nang makakasama pa. Althea, that girl, bakit siya ang kasama niya? Para akong sinaksak ng libo-libong kutsilyo sa likod ko. Gio, bakit parang may kakaiba sa'yo? Pinaglalaruan mo lang ba ako? Totoo ba ang nangyari sa atin sa Mundawan Falls? O baka guni-guni ko lang? Bakit ngayon pa na magkakaanak na tayo? Bakit ngayon pa? Alis na po ako. Maiwan ko na kayo Sir Lucas at Sir Gio. Mabuti pang umalis na ako, baka makita pa nila magbagsakan ang luha ko. Wait Ana, pidgel sakin ni Lucas, pero sinenyasan ko lang siya na okay lang ako. Dumiretso ako ngayon sa itaas, upang ibuhos lahat ng sakit sa dibdib ko. Masakit pala lalo na kapag siya ang nagsabi. Akala ko okay na kami. Akala ko magiging masaya na ako, dahil mahal din ako ng mahal ko. Akala lang pala, puro kaakala. Ang show nga mo Ana, isa kang malaking iwan. Buong maghapon akong naglibot sa mansyon, para maghanap ng malilibangan. Wala na kasi akong tretrabawin, kaso pag wala akong ginagawa,
ay naiisip ko ang mga sinabi niya, kaya nililibang ko agad ang sarili ko. Ayaw kong ma-stress, dahil baka ano pa ang mangyari sa akin at sa baby ko. Kaya ginawa ko ay tinulungan ko na lang si Lisa. Matagal-tagal pa naman ang oras. Para hindi rin ako mabagot. Salamat Ana ha. Nako wala yun. Wala naman akong ginagawa. Nga pala may sakit ka ba? Ba't parang ang lanto mo? Para kang pechay Ana, na hindi nadiligan. Si Lisa talaga kahit minsan walang filter yung bunganga. Medyo masinat-sinat lang naman ng kaunti, pero maya-maya ay nawawala naman. Bukas pag hindi ka pa okay huwag mo nang piliting pumasok. Natapos naman natin lahat, kaya kahit di ka na pumasok bukas para makapagpahinga ka. Alas 5 na pero pinagtataka ko bakit nandito pa si Gio. Hindi man lang bumaba para kausapin, kamustahin ako. Bagsak balikat habang papunta ako sa maid's room. Uuwi na lang siguro ako. Para ano pa ang paghihintay ko? Nandito nga siya pero hindi man lang magawang kausapin ako. Ngayong araw ang pag-uwi ni Gio. 3 araw siyang wala sa mansion. 3 araw din ako nangungulila sa kanya. Panay na nga ang tanong sa akin ni Lisa, kung tumatawag ba ito sa akin, sinasabi ko na lang na oo tumatawag naman, pero mabilis lang kasi, sunod-sunod daw ang meeting niya. Buti naman at hindi na mausisa si Lisa, kasi kung magkataon wala na yata akong may dadahilan. Pagdating niya sa mansion, kung ano ang pinapakita niya ganun din ang pinapakita ko. Para kaming hindi magkakilala sa ginagawa namin. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, pero walang buhay kung makatitig. Ako na lang ang unang umiiwas sa mga titig niyang nakakamatay. You know what babe? Sa susunod na may business meeting ka, huwag kang mahiya na isama ako. Kahit papano nag-enjoy ka naman. Right babe? Aba, ang arte may patingin-tingin pa sakin. Pues, isaksak mo sa bagay ang boyfriend ko. Kunti na lang at matutusok ko na iyang nguso mo sa pagpapakyut sa boyfriend ko. Ang sarap mong kaladkarin palabas ng mansyon. Kung asawa ko lang talaga yan, baka nagawa ko na talaga yan sayo. Hoy okay ka lang. Tapik sakin ni Lisa at tanong sakin. Oo naman. Isang ngiti lang ang ginawad ko sa kanya. Pero deep inside sobrang sakit na talaga sa pambabalewala niya sakin. Mabuti naman ay natapos na sila kumain. Tumuloy sila sa study room ni Gio. Ayaw ko nang mag-isip kung anong ginagawa nila. Baka makasama lang sa amin ni baby. My priority now is my baby. Iha kung ano man ang hindi nyo pagkakaunawaan ayusin nyo yan. Alam ko na hindi kayo nagkikibuan simula nang umalis siya. Ayaw ko mang pangunahan ka. Pero nag-aalala lang ako sayo. Salamat po Nay Norma. Buti pa sila may pakiramdam, pero yang papa mo baby walang pakiramdam. Wala yun. Parang anak na rin kita iha. O sige na at mag-aalas 5 na, para makauwi ka na rin ng maaga. Salamat po Nay Norma. Alis na po ako. Lisa uuwi na ako. Salamat din.